Praise God. Kumusta kayo? Ganito, ibabalik natin yung si pabuti ng si pabuti ha. Tapos yung I am blessed, idoduktong natin pagkatapos. Ayos ga? Kumusta kayo? Mas maganda. Parang nauna kayo sa I am blessed bago sila. Okay, ang title na isa-share ko sa inyo ay Expect Healing. Bakit dapat nating expect ang healing? Una, dahil ang authority to heal ay ibinigay sa atin. Ang healing ay malimit na nagaganap dahil may tao na kumilos sa kanyang autoridad. At ang taong ito yung nag-utos sa sakit na mawala o nag-utos sa tao na gumaling sa ngalan ni Jesus. Sa healing, ang nakikita natin ay pagkilos ng power. Yun ang nakikita natin eh. Pero sa totoo lang, hindi lang power ang kailangan, kundi authority. So let's talk about this. What is power and what is authority? Ang pulis, may authority yan. Yung tunay na pulis. Ang symbol nila, yung tsapa, yung hanggang ngayon pinapakita pa, tsapa, ano ka? Nag-uutos lang ang pulis, at sinusunod na sila. Kaya kapag nag-checkpoint, tumitigil lahat ng sasakyan. Kung may mga pasaway na gustong i-challenge ang otoridad ng pulis, magpapakita ang pulis ng power. And they can execute the authority. So ano yung power na yon? Pwedeng, nung una daw pwede na ang baston. Ngayon hindi na. So ngayon ay baril. So, yung otoridad at yung power dapat magkasama. Power only works if it is accompanied with authority. Dahil pwedeng i-challenge yung power kung walang authority. Sa anumang kingdom o kaharian, kailangan ang autoridad. Sa kaharian ng Diyos, na kay Jesus ang authority. Kaya si Jesus ay nag-uutos lang at gumagaling na ang may sakit. Katulad dito sa pangyayaring ito, there was a pool of water sa Jerusalem. Sa palibot nito ay may mga may sakit na naghihintay na may bumabang anghel at galawin ang tubig. Kapag gumalaw ang tubig, nag-uunahan ang mga may sakit sapagkat yung unang makakapunta sa tubig ay gumagaling. Ituloy natin ang kwento. John 5 verse 5. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Verse 6. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sabi noong lalaki na 38 years nang may sakit, wala namang maglusong sa akin sa tubig kaya nauunahan lagi ako ng iba. John 5 verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. And verse 9, at kaagad, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Anong napansin ninyo dito? Hindi nag-pray si Jesus Nag-utos lang siya. Iyan ang pag-exercise ng authority to heal the sick. At ang kapangyarihan at ang otoridad na ito ay ibinigay ng Diyos sa mga disipulo. Lucas 9 verse 1. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Lucas 9 verse 2.
Sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So makikita natin dito na si Jesus nasa kanyang authority, pero hindi niya sinolo. Dinelegate niya. Yung kapangyarihan at ang otoridad ay ibinigay ng Diyos sa mga disipulo. Inutusan silang pagalingin ng mga may sakit habang pinapahayag nila ang kaharian ng Diyos. Bakit mahalaga na magkasabay ito? Yung pagpapagaling ng may sakit at ang paghahayag o pagpipreach ng kaharian ng Diyos. Bakit mahalagang ito ay magkasama? Kasi ang kagalingan at ang pagpapalayas ng demonyo ay nagpapakita o ebidensya na kumikilos tayo sa kaharian ng Diyos. Nagpapakita na yung kahariang iyon ay mas mataas kaysa sa kaharian ng mundo. Kaya sa simulang si Jesus ay mag-preach, kasimula-simulaan, sinasabi na niyang ang kaharian ng Diyos ay dumarating na. Tingnan ninyo sa Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Yung unang preaching ni Jesus, yan ang sinasabi, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Ang pinipreach ni Jesus ay kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos na ito, makikita natin na nandito ang authority, nandito ang power, at nagpapagaling ng may sakit ang mga taong kumikilo sa kaharian. Hindi lang sa 12 disipulo, kundi sa 70 disipulo pa. Yung pong disipulo, hindi lang 12, meron pang 17 na hindi masyadong nababanggit. Tingnan nyo ha, Lucas 10 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa Kanya, sa bawat bayan at dako na Kanyang pupuntahan. Okay, si Jesus nagmimisyon. Pero sinusugo niya ang 2 disipulo na una sa bayang yon. At anong utos sa kanila? Lucas 10 verse 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroroon at sabihin ninyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumalapit na sa inyo. Pupunta si Jesus. May mga unang sinugo siya. Alam mo sabi? Pagalingin ninyo ha, mga may sakit doon. Hindi napansin. Noong nagbibigay ng instruction si Lord sa 70 disipulo, ay parang ang pagpapagaling ay isang normal lang. Isang normal na gawain lang. Pagalingin ninyo ang mga may sakit ha. Parang bumili kayo ng lomi ha. Parang napaka-simple. Hanggang ngayon, ang utos pa rin ng pagpapagaling ng mga may sakit ay nasa atin pa rin, kumikilos pa rin. Utos pa rin yan. Pagalingin ninyo ang may sakit. Sa pag-uutos ni Jesus, alam niyang hindi mahirap. Alam niyang normal na gawain ito ng mga disipulo. At nag-e-expect si Lord na ginagawa natin ito. At nag-e-expect si Lord na ginagawa natin ito. Mark 16, 17 and 18. "And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will lay their hands on the sick, and they will be made well, or they will recover." May mga version na nagsasabing, "This sign shall follow those who believe." Ito ay mga tandang susunod sa nananampalataya. Ang ganda na sinabi dito, "These signs will accompany those who believe." Kasi yung susunod, parang mamaya pa eh. Pero itong mga tandang ito, ay kasabay, kasama ng mga nananampalataya. At anong tanda yan? They will lay hands on the sick and they will be made well. Okay. Pastor Bon, makikipakita na nga noong testimony. Meron po ako ipapakita sa inyong testimony ng gumaling at siya ang mag-share po ng kanyang testimony. Siya po ay si David Stillwell. All right, my name is David Stillwell, and I wanted to share a testimonial with you.
I grew up in a Lutheran church, and healing wasn't something that we really talked about in our church growing up. At the time I started to really attend J1 Church, I wasn't really going to church at all. My wife was always telling me, David, you got to go to church. David, you got to go to church. I'm like, oh, next Sunday, and I'll go. So one day I finally decided that it was time to go to church, and my wife brought me in to the church, and Rev Ito was having to be preaching that day. So I was sitting there in church and listening to the preaching, and there was a moment where Rev Ito decided that he wanted us all to pray about healing, any type of healing that we needed. And I had this pain in my side that had been going on for a few days, and I was a little concerned about it. And I was thinking about, maybe go to the doctor, maybe let's put it off. So during this prayer, I prayed for healing, and instantly it was gone, just completely gone. The pain wasn't there anymore. And I was so shocked and scared. I don't think I heard anything else Rev Ito said the rest of that day. I don't think I heard anything anybody said that day. I had questioned myself that why somebody who had no relationship with God at the time, who wasn't going to church, was not being a good son, why me? Why did I deserve that healing? And it took me a while to even talk about it because I didn't know what to do with it. I didn't know why me? Why was I so special in that moment to receive a blessing like that? But I knew one thing, that God was trying to talk to me. So since that day, I've been going to church, and I renewed my relationship with God and opened my eyes to healing, and something I didn't even know that was something that was really possible. And that's my testimony. Makikitranslate na lang sa tabi. Sorry. O sabihin mo, ito ang mga tanda na sasabay, sasama sa nananampalataya. Sila'y magpapatong ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Alam mo yung pagpapatong ng kamay sa may sakit? Yan ay pwedeng sa iyo. Bakit? Wala namang sinabi magpapatong ka ng kamay doon sa ibang may sakit na hindi pwede sa iyo di ba? So, yung mga pinapagawa ko sa inyo sa activation na hawakan ninyo ang parte ng katawan nyo na may sakit, and then magdedeklara ako ng healing, tayo kumikilos na sa pananampalataya, at ito yung mga tandang sumasama sa mga naniniwala. Amen? Kayo ba'y nananampalataya sa salita ng Diyos? Okay. At ine-expect ni Lord na higit pa sa ginawa niya ang gagawin natin. John 14:12. Truly, truly, I tell you, whoever believes in me will also do the works that I am doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Oh, I pray, makatch natin yan. Dahil maluluwalhati ang Panginoong Yesus kung greater things than He did ang gagawin natin. So may dalawang kailangan upang makakilos tayo ng may autoridad. Itong napansin ko sa marami na akong nakitang gumaling, marami na nagtetestify. Ako ngayon nagbukas lang ng mga nauna kong preaching at binasa ko yung mga comment kasi hindi ko naman laging nababasa. Binasa ko lang dahil ang dami na. Abay, ang dami pala nagpapatotoo na sila'y gumaling. My point is this. Ang napansin ko sa healing, it's more of authority. It's more of you really believe. At ikaw'y kumikilos sa kaharian ng Diyos, kaya pag ikaw ay nagdeklara, nagsalita, kapag ikaw ay nagsabi ng kagalingan, ito'y nagaganap. And minsan, I feel that authority. Minsan, masyadong ramdam ko ga. Kaya kung ako magsalita, akala mo ako parang sabi ni, mangangain na ng tao, ang gigil na I feel the authority. At kapag sa activation nangyayari yung tanggapin mo na. Panampalatayanan mo na. Bakit? Kasi ako'y naniniwala na ang patungan ng kamay gagaling. Kaya, hindi ko naman kayo mapapatungan lahat.
lalo na nasa online. Kaya sasabihin ko, patungan mo ng kamay mo, hawakan mo. Mamaya, may himalang magaganap. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, expect healing. Dalawa ang kailangan upang makakilos ng may autoridad. Una, maniwala kay Jesus. This sign will accompany those who believe. Whoever believes in me will also do the works that I am doing. There is something about believing. Nung nag-delegate ng autoridad si Jesus sa disciples, itinuro ni Jesus kung paano pagagalingin ang mga may sakit. Hindi inutusan ni Jesus ang mga disipulong ipag-pray ang may sakit. Do, pwedeng ipag-pray ha, pero noong dinedelegate ni Jesus, pagalingin mo ang may sakit, utos lang eh. Pagalingin mo ang may sakit. Parang bumili ka ng toyo. Parang gayon eh. Ang paggamit ng autoridad na may pananampalataya matters a lot. Alam ng demonyo at ng sakit kung kailan sila susunod at kung kailan hindi. Tingnan ninyo yung nangyari dito ha. Ito yung nangyari, mababasa natin sa Acts chapter 19, verse 13 to 16. Ngunit may ilang mga Hudyong pag-alagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus na sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Tingnan ninyo ha. Itong mga ito, nakigaya lang. Pag-alagala nga eh. Pahikap-hikap lamang eh siguro yung nakakita. Gumaya. Verse 14, 7 anak na lalaki ng isang nakapunong paring Hudyo ng pangalan ni Iskiba ang gumagawa nito. Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? At ang taong kinaroroonan ng masasamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya, kaya tumakas sila sa bahay na iyon ng mga hubad at sugatan. So ano po makikita natin dito? Ari naman mga rin nakikigamit ng pangalan, di naman naniniwala sa pangalan. So, walang otoridad. Ito yung sinasabi ko na alam ng demonyo, alam din ng sakit kung kailan siya susunod. Alam ng karamdaman kung kailan siya susunod. Kapag ang nagpapalaya sa kanya ay alam ng kanyang authority na galing sa Panginoong Hesus, alam niya na kumikilos siya sa authority ngayon. Okay? So, ano pa ang kailangan upang makakilos ng may otoridad? Ito yon. Kung ang una, kailangan naniniwala kay Jesus, ang sunod ay kumikilos sa ngalan ni Jesus. In my name, they will drive out demons. They will lay their hands on the sick and they will be made well. Nasa ngalan ni Jesus ang kapangyarihan at ang autoridad na ibinigay sa atin. Ito'y nakapaloob sa ngalan ni Jesus. Kaya basta ginamit mo ang ngalan ng Panginoong Hesus, siya, yung autoridad ay nasa iyo na, nasa pangalang iyan. Tulad nung si Peter at John ay may pinagaling na lumpo simula pagkapanganak. Siya ay laging inilalagay sa pintuan ng templo upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Ito ang pangyayari, Acts 3 verse 6 and 7. But Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Bakit Pastor, sinama pa yung of Nazareth? Kasi ng panahong yon, maraming ang pangalan Jesus. Sinigurado lamang ni Peter kung sinong Jesus ang sinasabi niya. Kasi nasa pangalan yan ng otoridad at kapangyarihan. Kaya sabi ni Peter, silver or gold I do not have, but what I have I give you. Ano meron si Peter? Nasa kanya ang pangalan ni Jesus.
ibinigay sa kanya na gamitin nito, magpalayas ka ng demonyo, magpagaling ka ng may sakit. Nasa kanya yon. Alam yun ni Peter. Kaya, what I have, I give unto you. Sabi ng iba, ay si Peter walang pera. O, sabi silver or gold, I do not have. Hindi. Ang ibig sabihin nito, hindi dala. Hindi naman ibig sabihin wala. It doesn't mean wala. Silver, ay gold, I do not have at the meantime, ha? Dahil namamalin mo yun eh. But what I have, I give to you. Mas kailangan mo ito. In the name of Jesus, get up and walk. Verse 7, taking him by the right hand, Peter helped him up, and at once the man's feet and ankles were made strong. Oh, ganda nito. So, yan po ang una. Why would you expect healing? Dahil ibinigay ng Diyos ang otoridad para magpagaling sa iyo. Ang authority to heal ay ibinigay sa iyo. Sabi ng isa, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan para ako'y magpagaling. Yung otoridad. Ang kapangyarihan may dating lamang kung alam mo kung saan ka kumikilos. Ako'y nasa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, repent, for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, nandito na ang kaharian ng Diyos. Ano ngayon? Sa kaharian ng Diyos kakikilos. Sapagkat lahat ng kaharian ay nasa ilalim nito. Ang sakit karamdaman, yan ay dala ng kaaway who wants to steal, kill, and destroy. Now, dumating ang kaharian na ito at namumuno ang Panginoong Hesus na nagsasabing, I came to give life and gave it abundantly. So, dalawang kaharian ang naglalaban. Ngayon, sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand. Nandito na. Pumasok ka sa kaharian. Paano ako papasok, Pastor? Eto na yon. Truly, I tell you, unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. Truly, I tell you, unless a man be born of the Spirit and of water, he will not enter the kingdom of God. Para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At ikaw'y papasok sa kaharian niya. Siya na ang naghahari sa iyo. Noong una, hindi si Jesus na naghahari sa iyo. At dahil hindi si Jesus na naghahari sa iyo, kayang-kayang gawin ni Satanas ang gusto niyang gawin. Pero ngayon, hindi na. Pwede mo nang i-resist dahil alam mo kung sino ka sa kaharian ng Diyos. Let me continue. O sige, palapakan mo si God, si Jesus. Ang padalawang reason kung bakit mag-e-expect ka ng healing ay ito. Dahil tinanggap mo na ang healing 2,000 years ago. Huh? 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sin and live to righteousness. By his stripes, you are healed. Alam mo, ito'y past tense. Healed may ed. Healed, ed. Past tense. Ibig sabihin, nangyari na. Kailan nangyari na ikay gumaling? Noong ang Panginoong Hesus ay hinagupit, for by his stripes we have been healed. Noon yun nangyari. Hindi ngayon mangyayari, nangyari na. Yung healing na tatanggapin mo ay naibigay na. Manifestation ang iyong kinukuha na ito'y kumilos maganap sa'yo. Kaya may karapatan ka sa healing. Dahil ito'y bayad na. Are you there? Sino naalala niyo ang ating anniversary? Di ba marami di yung mga booth, Ay di kayo kuha lang ng kuha, Ay talaga naman, ano kang unang naubos? Tandaan ninyo kung anong unang naubos? Coffee? Ano unang naubos? Ay limot na kaya naman itong mga ito. Pagkakakain, limot na Okay. Bakit kayo basta kumuha? Free. No, it's not free. Somebody paid for it. May nagbayad doon. Ngayon, yung kagalingan mo, yan ay
Bayad na. Bayad na yan. Ikaw lamang, ang demonyo lang nalilin lang. Kasi pinatitingin ka sa simptomas, pinatitingin ka sa nararamdaman mo. Kasi yun lang ang kaya niya. O tingnan mo, mag-concentrate ka, mag-focus ka. O di ba, masakit, di ba, nararamdaman mo yan? Until malaman mo, abay, ako hindi luloko nito. Eh, bayad na ito eh. Now, nagre-resist ka. Oh, I don't accept this. Ito'y bayad na. For by the stripes of Jesus, I am healed. Alam mo ba yung mga ganyang mga salita? Takot na takot ang demonyo diyan. Kasi, kaya ka lang niyang panatiliin sa sakit kung maniniwala ka na sa'yo yun. Pero kung alam mong bayad na yan, sandali ha. Baka mamaya ikay magkakainan ng mga crispy pata, mga ano. Ay, bayad na eh! Okay. Nangyari ng healing. Nangyari na, matagal na. Di ka pa pinapanganak, healed ka na. So, hindi ka nagnanais na pagalingin ni Jesus. Huwag kang, Lord, pagalingin mo ako. No. Pinagaling ka na. Kaya may karapatan ka sa healing. Bakit may karapatan ka? Kasi ito ha, for by the stripes of Jesus we are healed. Binugbog si Jesus. Hinampas si Jesus. Nilatigo si Jesus ng latigong sa duloy may sima. Ang nakakabit ay bato at metal. At yung latigong yon ay may mga naghihiwa-hiwalay na mga leather. Kaya pag hinampas yan, dukit ang balat. Kaya yan ay may tumatama pa sa tagiliran. Kaya, sa ibang version, it says, by the wound, by His wound, we are healed. Dahil sa dami ng hampas, wala nang natirang balat. Isang malaking sugat ang likodan ng Panginoong Hesus. At alam mo kung bakit pumayag ang Panginoong Hesus na hampasin siya? Kasi yun ang bayad sa iyong sakit at karamdaman. Alam mo bang mamatay lamang siya sa krus? Pwede na niyang bayadan ang kasalanan natin. Pero dumaan pa rin siya doon. Kasi gusto niyang sagipin, hindi lang ang ating kaluluwa, pati ang ating katawan. Gusto niyang tayo mamuhay ng healed. For by the stripes of Jesus, ang laki-laki ng bayad ng Panginoong Hesus sa ating kagalingan. Ilaban mo naman sa pananampalataya. Huwag ka namang basta papayag, ha? Bayad na yan. Ang sugat ay nangyari bago pa ang cross. Ang cross, ito'y bayad sa kasalanan. Ang sugat, bayad sa consequences ng kasalanan. Ang salita ng Diyos ang paniniwalaan natin, for by His stripes you are healed. Kaya itatama natin ang ating word sa salita. Proverbs 18:21 says, life and death are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ikaw, na talagang alam mo na ang buhay at kamatayan ay nasa iyong labi at sa iyong dila, ikaw ay kakain ng bunga nito. Kaya siguraduhin mo kung anong itinatanim mong mga salita dahil kakain ka ng bunga niyan. Alam nyo, hindi natin ikinakaila ang sakit. Pag sasabing, ako pastor, hindi masakit ang ulo eh. Ako naman ay hindi masakit ang likod. Ako naman ay hindi masakit ang paa. O siya, idilakad na kayo.
Hindi man pala masakit eh. Naunawaan ko kayo, ayaw nyo magsabi ng negative. Pero minsan, dito tayo naka-question eh. Bakit daw natin ikinakaila ang katotohanan? Eh di subukan ninyong magpagamot sa mga doktor at sabihin, anong nararamdaman mo? Ako ho'y walang sakit ng ulo. Ako ho'y walang sakit ng likod. Anong sasabihin sa'yo ng doktor? Ay wala rin akong gamot para sa iyo. So ganitong ating gagawin. Hindi natin ikinakaila. Ito naman na sinasabi natin. Kung kailangan sabihin ang nararamdaman, edi sabihin mo. Pero wag mo naman sabihin na hindi kailangan sabihin. Lahat ng iyong makakasalubong, masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo. Hindi ganon. Pwede mong sabihin, pero we will believe and confess God's word instead of the enemy's word. Okay, ganito ang nararamdaman ko. Pero binayadan na ni Jesus ang aking mga sakit at karamdaman. Kaya I know I am healed. Yun ang pagsasabi. At mas malimit mong sabihin, nabayad na itong nararamdaman kong ito. Mas mag-agree ka sa salita ng Diyos because you will eat the fruit of your tongue. Kung anong lumabas dito, yun ang kakainin mo. May mali tayong unawa eh. Pag kumakain, it's what you put inside. Ano? Di ba? Sa word, the fruit that you eat is what comes out of your heart and being spoken by your tongue. That's what you eat. Are you there? Kaya itatama mo rin din natin ang ating ginagawa ayon sa salita. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Kailangan kumilos tayo sa pinaniniwalaan. Okay. No, okay pa parito. Merong napakabait, sobrang namang bait, na gustong-gustong maging comfortable ang aming pag-check-in, ang aming paghihintay. Kasi, di ba, mag-check-in ka, and then dadaan ka ng security, mga daming-daming check-in lang, and then dadaan ka sa immigration, and then hahanapin mo ang iyong gate. Minsan yung process na yan, medyo nakakaano yan. Di mo malaman yung iyong dalang maleta kung labis baga, ang timbang. Pag sinabing labis halwatin mo uli at ilipat din Hanggang gayon, nakaka-stress Kaya naman, kapag may nag-intindi sa iyo, ay salamat naman. Mayroon tayong kaibigan na doon nagtatrabaho sa airport. Dahil doon nagtatrabaho sa airport, may marami siyang kakilala doon, Ay talaga namang nung kami nag-iintay na doon sa aming gate, nandito na, parito kayo, magmerienda muna kayo dito. Di punta naman doon. Kumuha kayo ng mga makakain nyo diyan. Anong gusto mong inumin? Talaga namang, tapos nakaupo na kami, titinan ng titinan. Heto ngayon. Ganito kinausap ko yung head ng mga wheelchair. Lumapit naman sa akin. Mexicano yung Okay, you just follow me, You just follow me with the Hindi ko naman naunawaan yung ang bilis Yun pala. Ay isasakay ako sa wheelchair. Para una. Una naman talaga Hindi ko naman maano kasi nagmamagandang loob Hindi na ako makiimik basta bumutad yan Ay talaga namang dalawa nga ang nagpunta sa akin Right. Ay kagaling-galing at nakakalakad ng ayos Ay yung mga mahilig sa alwan, kasi na may mauna ka naman talaga mauna ka. Ay ano gahong mahalagang mauna sa eroplano? Ay yung gamit mo, naiilagay mo sa lalagyan. Pag nahuli ka, puno na yon. Hahanap ka ng malagyan, may layong-layo. Kaya gusto nila yung mauna. Lalo na't ang mga kasama mo sa daming dala.
Okay. Kayong mga may hilig magpa-park sa PWD. Kayong mga nasa online. Bakit kayong magpa-park sa PWD? Ay kayo na may ayos na ayos. Nagpipretend. Ay siya. Magsisi na ha. Huwag mong kunin yun. Bakit? Kumikilos ka ayon sa pinaniniwalaan mo. Hindi kumikilos ka eh. Naniniwala kang PWD ka. There's nothing wrong kung PWD talaga at nagpapark doon. Eh yung mga hindi PWD. And then ako'y nakakita doon sa mga restaurant ngayon. We are against the unlawful use of PW. May kumukuha ba ng PWD card na hindi naman dapat? Meron bang kumukuha? Kung may kumukuha, soli mo na ha. Eh, sa kagustuhan mong maka 20%, ilang kang percent ng PWD? 20. Sa kagustuhan mong maka 20%, sige ka, baka hindi mo lang kung anong kapalit niyan. Bakit? Eh ganito kasi, ikay nasa kaharian ng Diyos. Ikay nasa katotohanan. At ang sabi ng Panginoong Jesus, by my stripes you are healed. Ay sabi mo naman, no. By the discount, I am, Eh mas gusto mo ang discount kaysa healing. So marami tayong nasasabi at nagagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ingat tayo doon. Ayaw na ayaw ko. Kahit kung sinong mga driver ko, PWD yan, huwag kang papark dyan. Dahil mahuli, hindi. Ayaw ko matatakan. Okay pa kayo? Ito na may kung kaya nyo, ha? Pero okay. Taas ang kamay ng mayayaman. Lord, yung hindi nagtaas, payamanin mo. Okay. Kaya magagalit ha, saan sasabihin? Sabihin muna ninyo, mahal ko si Pastorito. Okay, yan na, ito na. Hindi ka naman indigent. Ba't ikaw ay hingi ng GL? Ako'y na-hospital noong COVID. Sa laki naman ng binibigay sa indigent. Alam mo yung ibig sabihin ng indigent? Ano ibig sabihin ng indigent? Walang kakayanan. Makikigoogle nga, ano ibig sabihin ng indigent? Kapuspalad. Para namang yung Jolly Maria. Extremely poor. Indigent, extremely poor. Wala kang food, wala kang clothing, wala kang shelter, indigent. Sandali muna huli ha, magpapatas ako ng kamay, baka kayo nalilitaw. Taas ang kamay ng mayayaman. Pastor naman, malaki din naman ang discount. Pag nalagyan yung indigent, yan naman isang pirma laang ni talaga namang malaki nga ang discount. Yan na may binayadan ko rin sa PhilHealth. Maniwala ako. Okay. Walang judgment ha. Kung di mo pa kaya, na panampalatayanan, di kita hinusgahan. Okay? Pero, ayaw ko kasi ng matatakan. Ayaw ko ng malibaylan. Payag kayo na kayo malilibaylan, na kayo ikaw ay, sige. Magsabi ka nga sa akin ng mga label ng mga pangit. Ikaw ay, label, yung mga negative na label. Hindi, ito'y malimit sa mga youth Ikaw ay masungit. Ikaw ay, ano pa mga negative label? Tulungan mo ako, Chacha. Pangkal. Pagkakapatang ganyan ito. Pangkal. Naughty.
Masamang ugali. Label yan eh. Yung ikinalibela na, yung palapit pa lamang, ayan si Pangkal. Kasi bukang bibig, nalibelan ka. Ayaw nating malilibelan, diga. Mapera magandang label. O yan si pabuti na si pabuti, okay yun, pero ayaw natin ng negative. Now, the question, bakit mo nilalagyan ng label ang sarili mo na ikaw ay indigent, restitute, walang kakayanan, na ikaw ay walang shelter, walang clothing, walang food? Bakisabi uli, mahal ko si Pastor Ito. Pastor, yan ba talagang pananampalataya? Yeah. Ang pananampalataya hindi lang pagsasalita. Pananampalataya ay pagkilos kung sino ka, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nung ako'y na-hospital, ang laki ng discount kapag sabihin mo lang indigent ka. Pero alam ko spiritual eh. Alam kong pag tumatak yun, mas malayo ang mararating nun eh. Magagamit ng kaaway yung sa akin eh. Hindi ako Kaya nga walang tigil tayo dito eh. Kumusta kayo? Isipin mo, kung sa kahuli-huli sasabihin mo, I'm indigent. Iyon ang ginagawa natin, hindi ayon sa So, this is my point, ha? Ikaw ay pinagaling na ni Jesus 2,000 years ago. By God's grace, siguro sa susunod na Sunday, prosperity naman tayo. Pero ngayon, concentrate tayo sa healing. Pinagaling ka na 2,000 years ago. Then, wag kang kikilos ng opposite ng ginawa ng Panginoong Hesus sa'yo. Huwag kang magsasalita ng opposite ng ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo. Are you there? Number 3, at tapos na ito. Will and nature ni Jesus ang kagalingan. Ang sakit at karamdaman ay hindi galing sa Diyos, ha? Ang kagalingan ang galing sa Diyos. Huwag tayong malilito. James 1:7. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, with whom there is no change or shifting shadow. Huwag malilito. Health is good, sickness is bad. Bakit gusto natin tayo maging healed? A healthy Christian. Bakit? Because a healthy Christian is potentially a better witness than a sickly one. Mas makakapaglingkod tayo pag tayo healthy. Kung duda ka rito, ay hindi ka makakapanampalataya. Kung akala mo na yung sakit ay hinayaan ng Diyos sa iyo kasi may gustong ituro sa iyo, dahil consequences ng mga ginawa mo mga kasalanan, hindi ka makakapanampalataya. Hindi mo alam, si Lord, ang nature niya ay magpagaling. Ito po ang tatapusin ko sa istoryang ito. The story of the woman with the issue of blood. Familiar kayo sa istoryang ito, yung babaeng dinurugo. Amen ba? Si Jesus ay papunta kina Jairus upang pagalingin ang naghihingalong anak ni Jairus. Pero sa kanyang pagpunta, sa kanyang paglalakad, siniksik siya ng maraming tao. Ito na ang kwento. Lucas 8:43, may isang babae na 12 taon na ang dinudugo at hindi mapagaling ng sinuman. Verse 44, na lumapit sa kanyang likuran, hinawakan ng laylayan ng kanyang damit at agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. Verse 45, sinabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Nang tumatanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ka ng napakaraming tao. Verse 46, subalit sinabi ni Jesus, may humawak sa akin sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin. Verse 47 hanggang 48. At nang makita ng babae na siya hindi natatago, nangangatal siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paanong siya'y kaagad gumaling. At sinabi sa kanya,
Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. I was expecting nang sasabihin ni Jesus, anak, pinagaling ko ikaw. Hindi eh. Ang sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Walang issue sa pagnanasa ni Jesus na magpagaling. Gusto talaga yun ni Jesus. Ang issue ay kung paano mo nakikilala si Jesus. Ang issue ay nasa pagkakilala mo kay Jesus. Ang issue ay, sino ba si Jesus sa'yo? Okay. Inyong tingnan ha. Si Jesus ay hindi nagpunta doon para pagalingin ang babaeng dinurugo. Napadaan lang siya. Siya ay naglalakad para pagalingin ang anak ni Jairus. Ito namang babaeng ito na narinig na si Jesus ay nagpapagaling, biglang nagkaroon ng pag-asa, at ngayon ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, ako ay gagaling na. Kaya siya po ay talagang lumakad at hinawakan. This is my point. Alam mo bang yung lahat ng mga may sakit doon, kung humawak kay Jesus na may pananampalataya sila ay gagaling, lahat ay gagaling. Dahil kayang pagalingin ni Jesus lahat. Kaya lamang, hindi gumagaling ang lahat, hindi lahat nananampalataya. Bukod tangi yung babae, kaya napatigil si Jesus. Sinong humawak sa akin? Sabi ni Pedro, Panginoon naman, lahat na may humahawak sa iyo eh. Hindi may humawak sa akin. There is something about faith. Kapag ikaw ay nanampalataya, nararamdaman ni Jesus yon. May humawak sa akin. Taga J.A. Rosario. May humawak sa akin. Hindi ho, marami yung Hindi, may humawak sa akin. Bakit? Kasi may isang tao na nagsabi na ako'y gagaling na. At bakit niya sinabi yun? Kasi naniniwala ako na gusto ni Jesus ako'y pagalingin. Dahil nasa pagka-Diyos, nasa being ni Jesus ang healing. Nasa kanyang healing. Hawakan nga lamang, gumagaling na eh. Miski hindi ikaw ang pagagalingin, ikay nananampalataya at humawak ka sa kanya, ay tinanggap mo ang kagalingan kasi nasa kanyang being ang healing. Nasa kanyang pagiging Diyos, pagiging Jesus ang kagalingan. Gusto niyang gumaling ang kanyang mga anak. Gusto niyang gumaling tayo. Will niya yon. Kalooban niya yon. Nature niya yon. Hindi siya Diyos na ngayong Sunday ay magpapagaling ako, sa Monday hindi, kasi rest day ako. Hindi siya ganon. Pagka-Diyos niya yon. Yun ang kanyang being, yun ang kanyang nature, yun ang kanyang identity, yun ang kanyang katangian. Siya yon. Na ano? He is Jehovah Rapha. Walang reason kung bakit hindi ka gagaling. Bakit? Yung bang babae perfect? Yung bang babae hindi nagkakasala? Hindi. Tsak nagkakasala din yan. Pero siya ay nanampalataya. Ang sabi ng Diyos, it is impossible to please Him without faith. Minsan, kaya tayo hindi makapanampalataya. Ang akala natin hindi tayo karapat-dapat. Karapat-dapat ka kasi tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Ang katuwiran mo yung Panginoong Jesus. Huwag kang magpalinlang sa kaaway. Simula kasi bata, narinig na natin, bad ka, bad, magagalit si Jesus. Bad ka, yan, dahil sa ginawa mong yan, ikaw makakarma. Wala namang karma sa Bible. For by His stripes we are healed. Tanungin ko kayo, ilan sa pinagaling kaya ng Panginoong Jesus doon ang banal, ang perfect? Anong ibig niyo sabihin? Ayaw kong panghinain ng guilt, condemnation, ang iyong pananampalataya. Dahil ang paggaling mo ay biyaya ayon sa nature ni Jesus, hindi ayon sa nature mo. Ang kailangan mo ay manampalataya. At ang kabutihan ng Diyos ang mag-aakay sa iyo na mamuhay ng may kabanalan.
Ready na ba kayo? Ready na kayong tanggapin na kagalingan? Ready na kayong tumanggap ng himala? Ang himalang binigay na sa inyo 2,000 years ago, ngayon ninyo makikita at mamamanifest sa inyo. Ready na ba kayo? Alam ba ninyo na ang Panginoong Hesus ay nais magpagaling? Alam ba ninyo na yun ay kanyang nature, kanyang katangian, hindi siya nagbabago, yun ang kanyang pangalan, He is the Jehovah Rapha. Alam ba ninyo ang Panginoong Hesus ay hindi namimili? He is not a respecter of person. Na ikaw ay pagagalingin niya ngayon, na ikaw ay tatanggap ng kagalingan ngayon. Alam mo bang nung siya'y namatay sa krus at sinabi niya, bago siya mamatay, na siya'y nagpahampas, sinabi niyang, by my stripes you are healed. Alam mo bang yun ay para sa lahat ng nananampalataya? Alam mo bang sayang kapag hindi mo ito natanggap? Alam mo bang sayang yung paghihirap ng Panginoong Hesus kung hindi mo ito mapapanampalatayanan? Kaya ngayon, hindi natin sasayangin ang sugat ng Panginoong Hesus sa likod. Hindi natin sasayangin ang paghihirap ng Panginoong Hesus sa likod. Bakit? Pananampalatayanan natin na by His stripes we are healed. Ibinigay na ito sa atin 2,000 years ago. Tatanggapin na lang natin ngayon. At walang makakahadlang sa pagtanggap natin kasi gusto itong ibigay ng Panginoong Hesus. Are you there? Let's all stand up, please. Jehovah Rapha wants to show Himself powerful today. Hawakan mo ang parte ng katawan mo na meron kang nararamdamang sakit karamdaman. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, lahat na patungan ng iyong kamay ay gagaling. Walang sinabi si Lord na level of hardship or yung difficulty sa kanyang sakit ay sakit. Isa lang yan. At ang sabi, hawakan lang. Hawakan mo ang parte ng katawan mo na may sakit. Noong ang Panginoong Hesus ay nagpunta doon sa isang pool sa Jerusalem na ang mga tao ay naghihintay na galawin ng anghel ang tubig. At kapag ginalaw ay sila'y nag-uunahan ng paglusong at kung sinong makalulusong ng unay siyang gagaling. Ang daming naiiwan. Isa sa naiwan itong nakita ng Panginoong Hesus. At nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Walang issue sa Panginoong Hesus. Gusto niyang magpagaling. Ang issue ay, ikaw, ibig mo bang gumaling?
At ang sabi nung lalaki, wala pong nagdadala sa akin sa tubig eh. May sasabihin ako sa iyo. Sabi ng lalaki, lagi siyang naiiwan. Ngayon may sasabihin ako sa iyo, ngayong araw na ito, walang maiiwan. Walang maiiwan. Hindi mo kailangan pumunta sa tubig na pinaibon ng anghel para gumaling. Bakit? Sapagkat si Jesus ay kasama natin. Itong lalaki ito'y 38 years nang may sakit. Sa isang araw na iyon, natagpuan niya ang Jehovah Rapha. Today is your healing. Today is your healing. Healing that was given to you 2,000 years ago. Ngayon, mamamanifest. Kanino yon? Kanino yon? Habang hawak mo ang parte ng katawan mo, ako'y magdideklara ng healing. I know my authority. Alam kong sinabi ito ng Diyos sa mga disipulo, sa mga nananampalataya sa Kanya. And I declare, habang hawak mo yung parte ng katawan na yan, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Ngayon, I declare healing. Mga bukol, unaw, matunaw ka. Matunaw ka. Matunaw ka. Bukol, kanseros man yan, pareho lang yan sa Panginoon, sapagkat ang patungan ng kamay ay gagaling. I am declaring healing. Anumang cancer, now, now, now. Panginoong Jesus, hindi siya namimili ng sakit. Hindi niya sinasabing kapag ka malubha ang sakit ay hindi na pwede. Wala siyang pinipili. Lahat ay pinagagaling niya. At ang sabi ng Panginoong Jesus, greater things you will do. Greater things you will do. Kaya, anumang sakit yan, Alzheimer man yan, I rebuke you. I am restoring every nerves, every parts of the brain. In Jesus' name. Ang Panginoong Jesus may nakitang bulag. Kumuha siya ng lupa, dinuruan to, nilagyan ng putik at ginawang putik at nilagay sa mata. At sinabi niya, maghugas ka ng mata. Hugasan mo yung mata. Mamaya nakakakita na. Sina Pedro may pinagaling na lumpo simula nung ipinanganak. What is my point? Walang mahirap o walang malmang sakit sa Panginoong Jesus. Lahat ay binayaran niya sa pamamagitan ng mga latay na kanyang tinamo. Bayad na yan. At habang hawak ko yung parte ng katawang yan, nagdideklara ako, behold, behold, be restored, be healed, be healed, be healed.
Cancer, matagal ka nang nananakot. Not anymore. Greater is He that is in us than he that's in the world. Jesus came and healed them all. Now, I am going against you, Cancer. I am rebuking you. At inuutusan ko lahat ng mga cells na ito na mag-function properly. Breast cancer, pancreas, lungs, liver, bone, anumang cancer, I am rebuking you. And I plead the blood of Jesus right now. I cover it with the blood of Jesus. Nililinis ko ito ng dugo ng Panginoong Jesus. And now, I am using the name above all names. By the name of Jesus, you are healed. Kanina si David ay nagpatotoo na meron siyang pain. And instantly nawala yon. Now, habang hawak mo yung parte ng katawan mo, kung ikaw may nasa online, ikaw may nandito sa church, hawak mo yung parte ng katawan mo na may nananakit. I am declaring healing. Parang nagdahilan lang. Instantly healed. Right now. Right now. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sapagkat na-manifest ngayon ang ginawa mo 2,000 years ago. Na-manifest ang kagalingan. Lahat ng mga sakit na hindi napangalanan kaya tinawagan na lamang ng syndrome. Now, I am declaring the name of Jesus is the name above all name. And I am declaring lahat na sakit na may mga syndrome na yan ay magaling na in Jesus' name. Lord, marami pong salamat. We are healed and we are healthy. We are living in divine health. We are serving you and going to serve you for a long time. We're going to serve you healthy. Salamat po, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.